Hi guys! Ayan, gusto ko i-share sa inyo about sa nakita nyo naman siguro nangyari sa akin. So, gusto ko to i-share sa inyo kasi alam ko hindi lang ako ang nakaka-experience ng ganitong kaso pagdating sa menopausal ng mga babae at sa ating mga kababaihan. So, sa case ko, nag-start ako ng 2023. Doon na ako nag-start ng irregular ang aking period. Kasi regular talaga yung aking menstruation. So, 2023 nag-start ako. And then, na siya, irregular, pahinto-hinto. Tapos, alam mo yun, guys, yung pag sinasabi kasing normal, yun, that's the time na, yun, gumagamit pa tayo. Yung ginagamit lang natin, yung mga regular napkin. Pero kung malalaman talaga natin na parang medyo iba na siya pag yun, dun ka na nag-start na hindi na siya kaya ng regular. So, need mo na gumamit ng mga all night, napkin, as in talagang nandun na mag-start yung mga malalakas talaga na paglabas ng ating menstruation. So, dapat guys, pag sa mga ganong kaso, wag nating hayaan na wag tayong matakot na magpa-check up sa ating mga OB-GYN. Alam ko magastos, pero meron naman syempre sa hindi kaya. Meron naman 'di ba sa mga public na pwedeng mag-assist sa atin na kailangan talaga nating magpa-check kung ano talaga ang nangyayari sa ating katawan. Huwag natin babaliwalain kasi mas mahirap kung baliwalain natin dahil pwedeng mas malala pang komplikasyon ang mangyayari. So 2023 and then 2024 dumaan naman ako sa mga laboratory test, and then ultrasound, lahat yun normal. Dumating sa 2025, ganun pa rin, tuloy-tuloy, ganun. Irregular ako, minsan 3 months, hindi ako nagkakaroon, tapos, and then, biglang nagkakaroon, tapos as in malakas. Tapos dito na yung time na ang ginagamit ko na guys ay hindi na siya all night napkin, hindi na rin regular, kundi yung parang na siya, menstrual napkin na talaga, yung parang mga diaper na talaga, na may mga nabibili naman yan na magagandang klase. So meron akong ginagamit sa mga magaganda gamitin, yung mga Japan product, kasi parang alam mo yun, komportable ka lang, magaan lang sa sarili. So yun, nung nagpa-check ako, naranasan ko na yun, palakas ang palakas. So, ang pinakamatindi ko talaga na dumating sa akin is itong December lang. Naranasan ko halos 20 days na grabe, sobrang lakas. Pag upo ko, tatayo lang ako saglit kasi talaga ganyan. Naranasan ko pa, ilang beses ko naranasan, nasa labas kami. Nakaupo lang ako sa sasakyan, as in pagtayo ko, grabe talaga, nga pati si hubby ko minsan natatarantayan, tatakbo para lang takpan ako sa talagang, ay nako, talagang alam mo yung mapapahiya ka talaga kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, as in naka-diaper ka, lalabas ka. So, syempre, di ba, hindi mo maiwasan lalabas. So, that's the time na nagpa-check up na ako ulit. So, ayun, na-recommend ako ng aking doktor na transvaginal ultrasound ulit, and then, syempre, i-check din ang aking mga laboratory lab test, ayun, i-check. So, ang panghuli sa naranasan ko na 20 days, as in madami, na mga buo-buo talaga, nakita na kumapal pala ang lining ng aking matres na hindi natin siya, at hindi siya talaga pwedeng baliwalain. Kasi alam mo kung bakit, hindi rin siya pwedeng pag-isipan mo muna. Kasi pwedeng mangyayari is kada magkakaroon ka na ng menstruation, pwede magtuloy-tuloy yung malakas-malakas. So, mangyayari yun, pwede kang kargahan ng dugo. Ayun, so yun naman ang iiwasan natin, yung ma-anemic tayo, 'di ba? Magkaroon ng ibang komplikasyon, or else kung hindi yan talaga matatanggal, hindi ka mamaraspa, kung hindi ka mararaspa, pwede yun guys maging cancer. So, yun yung isa sa ah, iniiwasan. Kaya ako hangga't maaga, hindi na ako nagdalawang isip, nag-decide na ako na kailangan kong maraspa. Kasi first time ko talagang naranasan na 20 days ako na nagtuloy-tuloy talagang bleeding.
na hanggang sa parang anemic na ako talaga. Pero ang ginagawa ko lang guys, umiinom ako ng vitamins, yung sanggunian, potency, vitamin C at mga pagkain na puwedeng magpadagdag sa atin ng dugo like yung mga dahon ng kamote, atay, balot, kumakain ako lahat. Basta lahat ng protein kinakain ko para lang hindi ako ma-low blood, hindi ako bumagsak na bumagsak at ma-dehydrate. At umiinom din po ako ng Pocari Sweat para hindi ako ma-dehydrate. At syempre guys, dapat nagre-research din tayo. Hindi lang tayo din magbabase sa sinasabi lang ng doktor. Pero dun sa nangyari sa case ko, lahat ng research ko, lahat ng mga kwento rin ng mga ibang kaibigan ko ay tugma at hindi na kailangan baliwalain. So yun lang talaga, kailangan magastos kasi nasakto pa, wala kaming health card na taon kasi na-expired na yung health card namin. So gastos talaga. Kaya lang 'di ba sabi ko nga para naman sa health ko, hindi ko pwede baliwain ang pera, makikita lang talaga natin. So, hanggat maaring maaga ay ginawa ko na. At nangyari na guys, ayun, naraspa na ako. Ang kinakatakutan ko pa nga kasi, syempre, ang iba, kwento ng iba, meron daw na masakit na yung raspa. So far, sobrang thankful ako sa aking doktor at sa procedure na nangyari sa akin kasi wala ako talaga naramdaman na sakit, as in mas masakit pa nga 'to, kasi 2 beses ako naputukan ng ugat, bago ako nalagyan ng dextrose, ayun. So guys, ang sinasabi ko sa inyo, maging aware, huwag kayong matatakot, huwag tayong matakot kung ano yung mga mararamdaman natin sa ating katawan, huwag tayong matakot magpa-check up sa doktor kasi napaka-importante. Huwag natin balewalain kasi po kung may mangyari po sa atin, na binaliwalin natin hangga't maaga, pupuwede pong mas malaking risk, mas magiging komplikado, baga mas mahirap na yung magiging mas malala, magiging malala yung mas maranasan natin o mapunta pa sa cancer. So, yun lang yung sinishare ko guys sa inyo. So, yun yung naging journey ko na sana magkaroon kayo ng idea, huwag kayong matakot. So, thank you so much and thank you God at sa lahat ng nagdasal po para po maging successful din po yung procedure na ginawa sa akin. Sobrang thankful, at least nakaraos na din ako. Sana matapos na rin at sana sa lahat po ng mga nakakaranas ng ganitong lalo na sa ating mga babae, magpakatatag lang po tayo. Kaya natin yan.